Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Tayo po muli ay nasa live prayer tuwing Friday. Katulad po na napag-aralan natin ngayong isang buong linggo. Ang topic po natin ay real repentance. What does it truly look? Tingnan po, sabi po ni Pastora Giselle, turn away from sin. Pangalawa po, change of heart. Pangatlo po, confess and forsake. Pang-apat po, sabi niya po dito, godly sorrow works repentance. Number 5, renewed mindset toward God. Ang itinuro po sa atin sa mga bagay na ito, ang repentance ay pag-amin sa mga bagay na nagawa nating kamalian. Kapag naroon ng pagsisisi, tinutulak tayo nito sa pagbabago o pagbawi. Amen po. Kapag naroon ng pagsisisi sa atin, sabi po ni Pastora Giselle, buburahin ng Diyos sa mga ito as if hindi ito nangyari. Hindi lang kapatawaran ang ibibigay ng Diyos, kundi times of refreshing. Amen po. Kapag lumapit ka sa Panginoon, may panibagong sigla. At ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Hindi po natin masasabi na napagsisihan na natin yung kasalanan na nagawa natin kung magpapatuloy pa rin po tayo sa pamumuhay sa kamalian. Amen po. Sabi niya po dito, kung gusto natin ng kalapitan sa Panginoon, kailangan ng change of heart. Ang isang taong nagkuhubli ng kasalanan, hindi niya mararanasan ang kasaganahan sa buhay. Kaya nga po pansinin po natin, yung mga tao na hirap sila na makaahon sa buhay, sila yung mga taong malayo sa Diyos. Sila yung mga taong namumuhay sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya ang pagpapala, ang kasaganahan po ay mahirap dumating. Hindi parang bakal ang langit. Amen po, bakit kasi nalalabag nila yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na huwag gawin. Amen po. At ang sabi niya po dito, andon ang habag at awa ng Panginoon kapag malaya natin ipinagtapat ang kasalanan natin sa Kanya. Amen po. Katulad po ng sinabi po ni Pastora Giselle, ang example po dito ay si Pedro at si Judas. Parehas po sila na nagkamali sa Panginoon. Amen po. Pero si Pedro, nagpatuloy siya sa Panginoon. Si Judas, ang sabi po ni Pastora Giselle doon, nabanggit niya na nag-guilt lang siya. Naramdaman niya lang yung guilt, nalungkot lang siya dun sa ginawa niya. Pero walang totoong pagsisisi sa kasalanan. Amen po. At ang tunay na pagsisisi, nandun ang pagbabago ng mindset. Amen po. Katulad po ng nabanggit naman po ni Pastora Cristel, real repentance, what does it truly look? Number 6, return to the Lord. Number 7, humble yourself before God. Number 8, broken and contrite spirit. Number 9, acknowledge your sin. Number 10, seek His forgiveness quickly. Katulad po ng itinuro sa atin, Pastora Cristel, ang sabi po dito, every time na tayo ay gumagawa ng kasalanan, tayo ay napapalayo sa Diyos. Hindi tatanggihan ng Diyos ang taong may pusong taus-pusong pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Sabi nga po doon, John 6:37, sino mang lalapit ay hindi niya itataboy. Amen po. Kapag dumating ang time na nagkamali tayo, huwag kang lalayo sa Diyos. O sige po, sabihin po natin sa sarili po natin at sa mga kapatid po natin. Mahalaga ang estado ng puso natin sa Panginoon. Sabi nga po doon, ang steps to restoration, aminin mo na ikaw ay nagkamali. Amen po. Ang pinakamahalaga kay David ay yung tingin ng Diyos sa kanya, hindi ang tingin ng tao. Ang pag-amin sa kasalanan ay isang sign ng katapangan. Amen po.
Katulad po ni David, sabi po doon ni Pastora Cristel, hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tawad sa Panginoon sa kabila ng mabigat na nagawa niyang kasalanan sa Diyos. Amen po. At ito po, ang dahilan kung bakit malapit si David sa puso ng Panginoon. Dahil nandoon ang taos-pusong pagsisisi niya sa kasalanan. At mas mahalaga kay David yung magiging tingin ng Diyos sa kanya. Mas mahalaga kay David yung magiging katatayuan niya sa Diyos kaysa yung magiging tingin ng tao sa kanya. Amen po. At katulad po ng sinundan po na turo ni Pastora Almira, real repentance, what does it truly look? Number 11, produce fruit worthy of repentance. Number 12, repentance leads to life. Number 13, desire to be cleansed. Number 14, turning from evil ways. Number 15, repentance brings restoration. At naituro po sa atin doon na sabi po ni Pastora Almira, makikita ang tunay na pagsisisi kapag may nakikitang mabuting pagbabago sa atin. Hindi lang yung umiyak ka kasi nagsisi ka. Amen po, ang pagsisisi ay hindi yung basta tumulo lang yung luha mo, nag-sorry ka lang. Sabi po doon, ang tunay na pagsisisi ay makikita yung mabuting bunga, mabuting pagbabago ng pagsisisi. Tulad nga po ng nabanggit po niya, halimbawa, nandun na makapagsalita ka ng hindi maganda. Kapag nandun yung pagsisisi, hindi mo na uulitin yun. Ang palalabasin mo na sa mga labi mo ay ang mga bagay na makakatulong sa mga makakarinig. Amen po. At ang sabi niya po dito, ang tunay na repentance, dinidesire niya na linisin siya ng Diyos. Hindi po ba? Ito po ang panalangin natin lagi. Lord, linisin mo kami ng iyong banal na dugo at pagharian mo kami. Amen po. Ang tunay na pagsisisi, hindi mo nababalikan ang mga maling gawain. Kasi maaaring nagsisi ang isang tao, pero after noon, balik ulit siya doon sa dati niyang pamumuhay. Hindi po yun makukonsider na repentance. Amen po. Sabi niya po dito, handa tayong abutin ng Diyos. Alam ng Diyos kung paano tayo sasaklolohan. Di po ba? Ito yung first na pinaglilingkuran natin ay isang Diyos na mahabagin. Amen po, mapagmahal at the same time, siya ay just. Amen po. At last po, ang sabi po dito, real repentance, what does it truly look? Sabi po ni Pastor Mean, invitation to come clean. Number 17, no repentance without truth. 18, God desires all to repent. Number 19, daily heart check. Number 20, turn from wickedness. At nabanggit po doon ni Pastor Mean na ang Diyos lang ang makapaglilinis sa atin. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Amen po. Kahit anong gawin natin na pagbabago, hindi tayo hihingi ng tulong sa Panginoon, hindi natin kayang iwasan ang kasalanan. Amen po. Sabi niya dito, sabihin natin lahat sa Diyos ng may katapatan. Ang nire-require ng Diyos sa atin ay yung honesty. Amen po. His grace is greater than your worst sins. Pupurihin po ang Panginoon dahil katulad po nung sinabi ng isang lingkod ng Diyos sa Bible na Lord, mas mataas pa sa amin yung kasalanan na nagagawa namin. Pero alam niyo po, ang habag ng Diyos ay higit pa dun sa kasalanan na nagagawa namin. Amen po. Sabi niya po dito, inaantay ng Diyos ang tao na lumapit sa Kanya. Isaiah chapter 55 verse 6, habang pwede pang tawagan ng Panginoon,
Sabi niya po doon, habang pwede pa natin siyang lapitan, lumapit na tayo sa Kanya. Tumawag na tayo sa Kanya. Ang sign na ikaw ay totoong Krisyano, nabanggit po doon ni Pastora Mian, hindi mo kayang tumagal sa buhay na nagpapatuloy ka sa kasalanan. May something sa atin na hindi natin matagalan gawin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Di po ba? Bakit nakatira po sa atin ng banal na spirito? At ang banal na spirito, ito po yung tatak ng Diyos sa atin na one day tutubusin niya tayo. At ang Holy Spirit, siya yung counselor natin, siya yung helper natin, siya yung standby natin, siya yung guide natin. So kung may mali po tayong nagagawa, sasabihin niya sa atin. Amen po. Sabi niya po dito, kailangan may self-examination tayo. Daily heart check. Mas maganda na i-judge na natin ang sarili natin ngayon. Amen po. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, mas maganda na husgahan mo na, i-judge mo na yung sarili mo kaysa ang Diyos pa. Amen. Yung mag-judge sa atin. Ang sabi niya dito, dapat may malinis tayo na puso na haharap sa Diyos. Kung hindi natin i-let go ang mga bagay na mali, mapapahamak tayo. Amen po. Do not give the devil a foothold sa buhay natin. Amen po. At ang isang example po dito na sinabi ko ni Pastora Mian ay isang pariseyo at isang maniningil ng buwis. Amen po. Dapat hindi tayo nakatingin sa iba. Diba? Huwag na natin punahin yung buhay ng iba. Sabi po dito, dapat tayo ay nakatingin sa sarili natin at sa Panginoon. Kasi ang nagmamatter ay yung relationship natin, ikaw at ang Panginoon. Doon lang, sa personal na relasyon natin sa Panginoon. Amen po. Sabi niya dito, lumayo tayo sa kalikuan. Ang tunay na Krisyano lang ang makakagawa ng tunay na pagsisisi at kasalanan. Amen po. Hindi mahalaga sa Diyos yung nagawa mo. Ang mahalaga sa Diyos, yung paglapit mo. Amen po. Tulad po ng pinag-aralan natin ngayong week, tinuturuan po tayo, paano ba yung dapat na repentance, na paano ba dapat magsisi sa mga kasalanan? Ano ba yung re-require ng Diyos? Every time na nagkamali ka, alam niyo po, gusto ng Panginoon, doon yung katapatan natin sa pag-amin sa mga nagawa nating kasalanan. Nandun yung, tulad nga po ng sinabi sa Kawikaan, may habag sa pag-amin. Amen po. At ang Diyos, siya ay just. Amen po. Siya ay merciful. Siya ay, yung habag niya ay mahaba. Siya ay patient. Sa atin, katulad po ng 1 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya, hindi pa siya dumadating. Bakit? Hinihintay niya pa yung mga tao na dumating sa repentance. Kasi ayaw niya sino man ay mapahamak. Hindi lang po ito para sa mga unbeliever, kundi para din po sa atin na mga may relasyon sa Panginoon. Amen po. Sige po, pinapasok ko po kay Pastora Des. Nagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kayo po sa ngayon, sa pagpili po, sa buong linggo na pinag-aralan po natin ngayon. Amen po. At ngayon po, tayo po ay minsan pa ay magkakasama sa gabi ito para sama-samang manalangin. Amen po. Sa ating mga Kristiyano, ito po yung isa sa mga bagay na hindi natin dapat ipagpaliban. Amen po. Bakit kasi ang pananalangin, ito ay dapat part na ng buhay po natin. Gawin natin huminga ang panalangin na kapag nakalimutan mo, mahihirapan ka. Amen po. Di ba po tayo, ang katawan natin, hindi naman natin malilimutan ng humingi. Hindi po ba? Bakit kasi, sabi po dito, our body is built to live and to survive. Amen po. Kapag tumigil sa paghinga, ikaw at ako, mamamatay tayo. Amen po. At ganito dapat natin itrato ang pananalangin. Amen po. Isang hihinga na kapag makalimutan mo, amen po, mahihirapan ka. Mamamatay ka. Spiritual. Amen po. At wala pong Kristiyano ang makakapagpatuloy sa Panginoon
ang makakapagpatuloy sa ministry kung wala siyang prayer life. Hindi ko po, walang Kristiyano ang makakapagpatuloy, amen po, sa takbuhin na tinatakbo niya nang wala siyang prayer life. Amen po. At sa atin, sa bawat isa po sa atin, gaano po ba tayo kadalas na manalangin? Amen po. How much time do we spend in prayer? Amen po. Ang sabi po ng Marcos chapter 12 verse 17, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Amen po. So dito po sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus, ibigay natin ang para sa Kanya. Amen po. At tayo po, meron tayong mga kanya-kanyang time na sinet natin ng prayer. At sa ating pong mga taga-rema, isa sa mga sinet nating time, ito tuwing Friday, magkakasama po tayong dumudulog sa Diyos, hinahanap natin ang mukha ng Diyos, at tayo po ay nakikipag-usap, nakikipaglaban sa panalangin. Amen po. At sinasabi po sa atin dito ng Panginoong Jesus sa Marcos 12:17, kapag time na ng prayer, isang tabi mo lahat ng ginagawa mo, gaano man ka-busy, bakit kasi sabi niya dito, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen po, sabihin na po natin, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen po. Bakit kasi sa time ng pananalangin, ito yung pagkakataon na tayo po ay minsan pa kumukonekta sa Diyos. Amen po. Ang sabi po ni Pastor Boy, yung isang bagay na hindi dapat nawawala sa ating mga Kristiyano ay yung konektado kang palagi sa Panginoon. Hindi pwedeng malayo ka. Hindi pwedeng hiwalay ka. Bakit kasi wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Amen po. At sa time po ng prayer, tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating tatay. Nakikipagtagpo tayo, nakikipagkwentuhan tayo, nakikipag-usap tayo sa hari ng mga hari. Amen po. Kumukuha ka ng lakas at makikipaglaban ka sa mga sitwasyon na meron ka na kasama mo ang Diyos. Amen po. Ulitin ko po, sa time ng prayer, nakikipag-fellowship ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon, at the same time, nakikipaglaban tayo sa mga sitwasyon na meron tayo na kasama natin. Amen po. Muslims pray 5 times a day. Yung mga Hudyo, nagpe-pray naman po sila 3 times a day. Eh, tayo po mga Kristiyano, sabi po, how much time do we pray? Amen po. Naalala ko po, sabi ni Pastor Boy pa, sapat na yung 1%. Amen, nakakulangan natin sa prayer para masira ang lahat. Amen po. Pinapaalalahanan po tayo ngayon. Amen po, na maging mapagbantay tayo pagdating sa panalangin. Amen po. At ulitin ko po sa prayer, tayo po ay nakikipagtagpo sa Panginoon. Kasi naalala ko po, si Pastor Benjamin, sabi po niya, one time nag-pray siya, bago siya pumunta sa service, pinigilan siya ng Holy Spirit. Sabi sa kanya ng Holy Spirit, 5 more minutes. Amen po. At kung tayo, naglulong tayo sa Panginoon, ang Diyos ay higit po na nagtulong sa atin. Sa mga oras po na to, sama-sama po tayo, hanapin natin ang mukha ng Panginoon na tayo po ay po tayo po lahat worship sa Panginoon. Tapos po natin ang pray natin. Dito natin, pusong dalisan. Aking nais, dalikain o Diyos para sa akin, sa dalisan. Ang aking nais, dalikain o Diyos para sa akin. Isang pawitin natin. Aming nais, dalikain o Diyos para sa akin, pusong dalisan. Ang aking nais,
Likhain, O Diyos, para sa akin isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa iyo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang. Jesus, minsan pa awitin po natin sa Panginoon ang buong puso. Ito yung aming nais, Panginoon. Nalikhain, O Diyos, para sa akin pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa iyo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang. Jesus, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa iyo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang. Jesus, for the last time, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Na sa iyo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang. Jesus, handog ko'y papuri sa'yo lamang. Handog ko'y papuri, Panginoon. Handog ko'y papuri sa'yo lamang. Jesus, Hallelujah. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. Nagkila ka. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa habag mo, O Diyos. Salamat sa walang hanggang katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Salamat sa iyo. Na sa iyo ay nagmamahal. Isang puso na sa iyo ay walang alinlangan. Isang puso
papuri sa'yo lamang, Jesus. Andong ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo, salamat sa katapatan mo, dahilan, Lord, sa habag mo. Kaya kami nakakalapit sa presensya mo, Panginoon. Muli namin na idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming senior pastor, ang aming Pastor Boy, Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy mo siya na samahan. Patuloy mo siya, Panginoon, na pangunahan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom and knowledge sa lahat ng decision makings na gagawin niya, Panginoon. At sinusuway namin sa pangalan ni Jesus, ikaw na Espiritu na nagbibigay ng sakit at karamdaman sa buhay ng aming pastor sa pangalan ni Jesus. Iwanan mo ang aming pastor sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, ikaw, kayong mga demonyo na nagbukos ng aksidente sa buhay niya, ginagapusa namin at pinawasak namin ang lahat ng plano nyo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, kayong mga demonyo na nagnanakaw ng pagpapala na para sa kanya ay ginagapusa namin at pinawasak namin ang kapangyarihan niya sa buhay niya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na kayong mga demonyo na nanggugulo sa kanya, nang didistract sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon ay ginagapusa namin at pinawasak namin ang kapangyarihan niyo sa buhay ng aming pastor. Ang plano niyo sa pangalan ni Jesus ay hindi namin pinahihintulutan in Jesus' name. Lord, nagpapakawala kami ng blood of Jesus, Panginoon, sa buhay ng aming pastor simula ulo ng paa niya, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na double portion of your anointing ang ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Ano man ang gawin niya, patuloy mong pagpalain. Ang family niya, Panginoon, ay patuloy mong i-bless. Lord, ang source of income niya ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na revelation pa. Maraming revelation ang ipagkaloob mo sa aming pastor, Panginoon, para sa congregation ay pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Lord, salamat, nagwiwika kami ng malusog na pangatawan, ng malakas na pangatawan, Lord, para makapagpatuloy siya sa ministry, Panginoon. Salamat, O Diyos, at gayon din, tinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Panginoon, Lord, nakikita mo ang sitwasyon ng bansa namin, Panginoon. In behalf ng bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy kami na humihingi ng kapatawaran sa mga nagagawa naming kasalanan, karumihan, pagkukulang sa harapan mo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa pagsalansang namin, Panginoon. At dalangin namin, sinusuway namin sa bansang Pilipinas, kayo na mga demonyo na nagtutulak sa mga tao sa bansa namin na gumawa ng kasalanan at lumayo sa Diyos ay ginagapusa namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na spirito ng poverty, sinusuway namin sa bansa namin. Demonyo nagbibigay ng sakit at karamdaman sa buhay ng mga tao sa bansang Pilipinas ay ginagapusa namin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Kayo ng mga religious spirit, kayo ng mga witchcraft ay sinusuway namin sa bansa namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, bondage spirit ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Antichrist spirit ay sinusuway namin sa bansa namin sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy kami nagpapakawala sa North, South, East, and West ang bansa namin, Lord, ng salvation, healing, prosperity, liberty, deliverance, restoration, revival, ang maghari sa buhay ng mga tao sa bansa namin. Panginoon, ay ang strong conviction and shame sa kasalanan. Lord, ang maghari sa bansa namin ay ang fear of the Lord. Patuloy na bigyan mo ang bawat tao sa bansa namin ng mataas sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dinedeclare namin, Panginoon, ang Kristiyano na bansa. Lord, ikaw, Jesus, ang kikilalanin na Diyos sa bansa namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus at magmula sa aming President Marcos, Panginoon, hanggang sa pinakamababang government officials, Lord, bigyan mo sila ng malasakit
sa bansa na, sa lugar, sa mamamayan, sa bansa na pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, Lord, bigyan mo sila ng takot sa iyo. Panginoon, nagwiwika kami ng good governance sa government namin, Lord, sa bansa namin, Lord, nagwiwika kami, Panginoon, ng bansa na debt-free, O Diyos. Lord, kami makakaahon sa utang sa bansa namin, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, gisingin mo ang mga Kristyano sa bansa namin. Lagay mo sa mga spirito ng mga Kristyano sa bansa namin, Lord, ang sense of urgency, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na kumilos ka. Lord, isagawa mo ang plano at kalooban mo sa bansa namin at patuloy namin na tinataas sa iyo, Panginoon, ang leadership, Lord, sa Rema Evangelistic Church, Panginoon. Magmula sa aming senior pastor, Lord, sa district pastor, mga aming district pastors, Lord, sa mga workers, Panginoon, sa mga elders, Panginoon, nakatuwang ng aligi ng gawain mo. Patuloy namin na sinusuway ang spirito ng Jezebel and Absalom sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, inawasak namin ang mga gawa nyo at plano nyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Lord, nagwiwika kami sa leadership, sa kabuuan ng organization ng Rema, Panginoon, ng manifestations, ng fruits of the Holy Spirit. Lord, nagwiwika kami ng pag-ibig nagmumula sa iyo. Nagwiwika kami ng kapayapaan nagmumula sa iyo. Lord, nagwiwika kami ng pagkakaisa, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na i-equip mo ang bawat isa. Lord, ang mga pastor namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magawa yung mission at vision na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, increase our ability, Panginoon, para mapaglingkuran ka, to serve you, Panginoon. At Lord, tumawag ka pa, Panginoon, na mga maglilingkod sa iyo, Panginoon, ng mga pastor, ng mga workers, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Salamat, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy, Lord, na tinatasin namin sa iyo ang church planting, Panginoon. Lord, dalangin namin ang patuloy na paglawak ng gawain mo, O Diyos, dito sa Rema Evangelistic Church International Corporation, Panginoon. Lord, kiniklaim namin hindi lang ang Luzon, naging ang Visayas, ang Mindanao, Lord maging ang God. labas ng bansa. O Diyos, ay matatayuan, Panginoon, ang mga praying churches. Yes, O Lord O Diyos, God. Lord, dalangin namin bago ka dumating, Lord, matapos namin, magawa namin yung mission at vision na ipinagkatiwala mo sa buhay Yes, ng in bawat Jesus' isa, name. Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat mga simbahan mo ng Rema ay maging asin at ilaw, Panginoon, sa bawat barangay, municipalities, Yes, O sa Lord bawat God. mga provinces na kinatatayuan ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang mga paglapit pa sa iyo ng maraming kaluluwa. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, gamitin mo ang mga buhay ng bawat mga pastor, sa Yes, bawat O mga Lord workers, God. Panginoon, upang, O Diyos, maabot yung mga tao na pinapaabot mo, Panginoon. Yes, O Lord God. Lord, bago pa dumating, O Diyos, Lord, makonquer namin yung mga bayan, yung mga lugar na pinapakonquer mo Yes, sa O Lord amin, God. Panginoon. Lord, gawin mong sensitibo ang bawat isa, Panginoon, sa mga bagay na pinapagawa mo, O Diyos, Yes, O sa Lord kailangan mo, God. Panginoon, na ingatan mo ang bawat mga manggagawa na nasa kanya-kanyang mga field. Panginoon, Lord, pagpalain mo sila, Yes, lahat O ng Lord hawakan God. ng kanilang mga kamay, gayon din, ingatan mo ang lahat ng mahalaga sa kanila, Yes, gayon O din Lord ang pamilya God. nila, Panginoon. Yes, Dahil, O Lord, Lord God. ang sabi mo, ang sino mang mahalaga sa amin ay higit na mas mahalaga sa iyo, O Diyos. At Yes, ikaw O Lord ay God. Panginoon na higit na mas magaling na mag-alaga kaysa sa amin, Yes, O Lord Panginoon. God. Na Lord, pagpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon, ang bawat mga kasamahan namin, O Diyos, sa mga oras na to. Panginoon, gayon din, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang camping, Panginoon, sa Yes, O August Lord God. 22 hanggang 25, Panginoon, dalangin namin ang katagumpayan ng gawain
ito, O Diyos. Yes, O At Lord patuloy na God. sinusuway namin kayo ng mga demonyo, Sa pangalan magbibigay ni ng Jesus, problema. in We Jesus' rebuke you name. in Jesus' Sa name. pangalan ni Maging kayo Jesus. ng mga demonyo na magkukos sa kabigatan. Sa Ay pangalan sinusuway ni namin Jesus. na Ngayon kabuluhan. pa lang, Binabagsak sinusuway namin namin kayo ang sa mga gawa pangalan niyo ni sa Jesus. pangalan ni Kayong Jesus. mga demonyo na nakatalaga dyan sa Nangka High School, ngayon pa lang, sinusuway namin kayo, Yes, in Jesus' pinapalayas namin name. kayo Binabind sa namin pangalan sa ni Jesus. pangalan Maging ni kayo ng Jesus. demonyo ng mga pumuposes sa mga tao. We rebuke Sa you in pangalan ni Jesus' Jesus, in name. In Jesus' Jesus' name, name. iwanan Yes, sa mo pangalan ang ni puso, Jesus. iwanan mo ang camping sa We pangalan ni command Jesus. you in In Jesus' Jesus' name. name, maging kayo ng mga rulers of darkness, principalities, wicked spirits in high places. Yes, Ipatuloy na sa winawasak pangalan ni namin Jesus, in sa gawain na Jesus' ito ng name. Panginoon sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Maging ang Jesus. mga gamit ng simbahan, huwag mong papakailaman Sa ng pangalan sana ni sa Jesus, pangalan in ni Jesus, Jesus' papakailaman name. ng kuryente. Huwag mong Yes, sa papakailaman pangalan ng ni signal Jesus. sa pangalan ni Jesus. Sa Maging ang mga pangalan ni instruments, Jesus. sa mga speakers, sa mga wiring, Yes, sa we mga command cameras, you in sa Jesus' name. pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy na dalangin namin ang malayang pagkilos sa Yes, iyong O banal Lord na God. Espiritu, Panginoon. Lord, hayaan mo sa pag-aawitan pa lamang namin, Panginoon. Mapuspos na kami ng Yes, O kapuspusan Lord mo, God. Panginoon. Lord, kausapin mo ang bawat isa sa amin. Yes, O Panginoon, Lord God. itago mo sa iyong likuran ang bawat mga maglilingkod sa iyo, mga committee sa araw na Yes, yan. O Lord Magawa God. ng bawat isa yung mga trabaho na pinagkatiwala mo sa amin, Yes, in Panginoon. Jesus' At Lord, name. ngayon pa lang, salamat sa kasagutan ng lahat ng katanungan ng Yes, O bawat Lord isa, God. Panginoon. Lord, katagpuin mo ang puso ng mga tao ayon sa pangangailangan nito at Yes, sa mga in lugar na Jesus' name. kinalalagyan nito, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang bawat mga mga unbeliever, Panginoon, uuwi sila na sila ay mananampalataya ng Yes, O Panginoon. Lord Walang God, uuwi, we O declare Diyos, na in katulad Jesus' pa sila name. ng dati. Hindi ang lahat magpapanibagong nilalang Yes, at in ang lahat Jesus' name. magpapanibagong lakas, Panginoon. Lord, patuloy na i-restore mo, Panginoon, ang bawat nanlalamig at hayaan mo na minsan pa sundihan mo yung mainit na paglilingkod, Yes, O Lord Panginoon, God. ng bawat isa sa amin. Ilagay mo Yes, sa labi ng mga pastor mo, Panginoon, na gagamitin na magsasalita o sa camping na to, ang mga mensahe mo, Panginoon, maging Yes, O Lord God. katugunan ng lahat ng lalabas sa kanilang mga labi, maging katugunan ng lahat ng panalangin, Yes, in ng lahat ng Jesus' mga name. tao, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, na-excite na kami, Panginoon, Yes, na O Lord God. nag-expect kami na maganda mong gagawin sa camping na to, Panginoon. Lord, pag umapawin mo ang mga sisidlan namin, O Diyos, at hayaan mo, O Panginoon, na tumawag ka din ng mga Yes, O Lord maggagawa, God. O Diyos, mga tao na magpupuhit ng buhay, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord, Lord maraming aanihin, ngunit kakunting mga manggagawa. Kaya sa camping na to, Panginoon, pagtawag Yes, O ka, Lord gawin God. mong malinaw yung pagkatawag ng mga tao, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na kausapin mo sila, bagabagin mo ang Yes, O sino Lord mang mga God. tinawag mo na maglingkod, Panginoon. At Lord, patuloy na salamat din sa katugunan lahat ng pangangailangan ng bawat mga simbahan, ng Yes, bawat in mga Jesus' outreaches, name. yung mga tao na dadalhin sa iyo, Panginoon. Lord, may palang ikaw ang kumausap sa kanila, O Diyos. Sa bawat pagpapaalam, maging sa bawat mga kabataan, yung magsama mo siyang panalangin namin, Yes, O Lord Panginoon. God. Lord, hindi sa katugunan ng lahat ng mga pangangailangan, ng pang-transpo Lord ng God. bawat isa, ng camping ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na magpo-provide ng lahat ng aming Yes, in pangangailangan, Jesus' name. Panginoon. Lord, gayon din, Panginoon, sa bawat fundraising ng bawat isa, Yes, O Lord pagpalain God. mo ito, Panginoon, Yes, O Diyos. At sa mga lahat ng gagawin, ikaw ang patuloy na maitaas, O Yes, O Diyos. Lord God. Lord, gayon din, Panginoon, tinataas namin ang bawat Rema Pills, Panginoon, Facebook Live, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magtago sa likuran Yes, ng O bawat Lord mga God. pastor namin, O Diyos. Lord, ang mga salita mo, patuloy na maihayag, Yes, in Panginoon, at ang Jesus' name. kalooban mo, Panginoon, ang siyang patuloy na maipabatid sa bawat mga tao, Yes, O Panginoon. Lord God. Alam mo na ikaw ang patuloy na may taas sa bawat mga gawain ito. At Yes, O Lord God. gamitin mo ito, Panginoon, upang mapalakas. Patuloy, Panginoon, na mapalakas ang bawat isa sa Yes, amin, O Lord Panginoon. God. Hindi ang bawat mga prayer request, ang bawat mga kapatiran, mga sekreto, mga bulong na panalangin ng puso ng bawat Yes, isa. O Lord God. Hayaan mo na ikaw ang maging kasagutan ng lahat ng ito, Panginoon. Naniniwala kami sa unang araw pa lang, O Diyos, sa dumulog kami sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord Lord, God. sinagot mo na ang lahat ng mga panalangin namin, Yes, O Lord God. Lord, patuloy na ibigay mo ang desire ng puso ng bawat isa, Panginoon. At Yes, ina-appreciate Lord ka God. namin, Panginoon. Dahil alam namin
na dinunig mo kami, Panginoon, na Lord, hindi kami at hindi ka bulag sa mga sitwasyon at sa mga panalangin ng puso ng bawat Yes, O isa. Lord. Panginoon, even ang pinakamahinang panalangin ay malakas sa mga pandinig mo, Panginoon. Yes, O Lord. Kaya Lord, sa mga oras na to, ina-appreciate ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po tayo pong lahat ay mag-worship sa Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras. Yes, O Lord God. Sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Salamat, Panginoon, magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmahal. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba. Praise you, Jesus. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Muli, Panginoon, na nagpapasalamat kami, Oso, sa mga oras ito dahil alam namin na sinamahan mo kami, Panginoon. Kaya mo, Lord, na tumitigil namin ang lahat ng katutunan ng mga panalangin namin na sineseryo na namin ito ng iyong banal na Yes, dugo. Lord Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin.